Yan, dito nga po pala maluwag yan. Kaya kailangan, ayan oh, medyo maluwag yan oh. Minsan sinasangatan ko pero pwedeng hindi na pala. Saka po natin ipapasok. Huwag nyo po munang ipapasok pagka hindi pa lumalabas ito. Okay. Hello po mga kahagod, welcome po sa aming munting channel. At ito po yung aming munting channel. Okay, for today's video po ang aming pong ituturo sa inyo ay kung paano ba ginagawa ito pong mga ganitong PVC ID. Okay, ito po pala ay direct to print. Okay, iba po ito dun sa A4 size na PVC film. Okay, tapos ang ginamit ko po pala dito ay dye ink lang po kasi yung pong aking pigment na L8050 sira pa, kaya yung pong galing kay Sir Bentec TV. Shout out Sir Bentec. Bali yun, hindi pa po naaayos hanggang ngayon. Pero inoobserbahan ko po kahit dye ink siya, inoobserbahan ko po hindi pa naman nagpe-fade yung kanyang kulay kahit naka-dye ink. Kasi ito ginawa ko po January, February, March, April, May. Bali nakalimang buwan na. Okay, sige po, simulan na natin at medyo mahaba-haba ulit yung ating video. Hey, sige po. Okay mga kahagod, ito po yung L8050. Bali ito po yung ginagamit namin sa medyo makapal na papel. Kasi kaya po nito hanggang 300 GSM kaya po nito. Tapos, yun na nga, ito yung gagamitin po natin sa PVC ID, yung direct to print. Okay mga kahagod, narito po yan sa ilalim. Pagbili naman po natin, makikita naman po natin nasa ilalim po yung natin, yung pinaka paglalagyan po ng PVC ID. Pwede po tayo mag-print sa PVC ID at saka po sa CD. Okay? Ang una pong step na gagawin natin ay bago tayo mag-print, punasan muna po natin ito. Okay, punasan po muna natin. Yan, lagi po dapat malinis yan. Tsaka kada print po natin, lagi natin pupunasan kasi nagkakaroon po yan ng ng ink. Pupunta po dun sa ating ID. Okay? Okay mga kahagod, dito naman po sa ating PC, syempre naka-layout na po dapat yung ating, ito pong ating mga ipiprint na mga PVC pang ID. Okay, nakasukat na po. Nakasave po siya ng pwedeng tip, pwede pong naka-JPEG. Okay? Yun po, nakasave na po siya. Tapos, ang sukat po niyan, wait lang po ha, check po natin sa ating Photoshop. Okay, bali mga kahagod, ang sukat po ng isang PVC ID. Ito yung standard na rin po sa lahat. Okay? Standard na rin po yan. Sa mga ATM size, yung pong mga pang die cut, ito na rin po yung standard size. 86 mm by 54 mm. Yan na po. Ginawa ko na lang po siyang 1000 kasi nga maliit para mas malinaw. Lahat po ng ating isa-save puro nakaganan po yung sukat. Okay, mamaya makikita nyo po kung bakit. Tsaka pagka po naka-die cut, lalagyan kung die cut ang gagamitin kasi naka-cut na po ito eh. Yung gagamitin nga po pala natin mga kahagod, naka-cut na po. Yan, naka-cut na. Huwag niya pong masyadong hihipuin dito sa gitna kasi ano po yung magma-mark yung ating pong kamay, yung ating pong thumb mark. Okay? Sige po, atin na pong bubuksan yung ating pong pang-print, yung Photo Plus. Ito po, Epson Photo Plus. Okay, buksan na po natin yung ating Epson Photo Plus. Okay mga kahagod dyan, bumukos na. Siyempre, ang hanapin natin ay ID card. Pagka yung sa CD, ito po yun. Mga design niya, marami po tayong pamimilian. Sa totoo lang, hindi ko po masyadong nagagamit to lahat. Bali, ito lang po, yung pong sa ID card. Tapos, yung pong printer na ginagamit, yung po yung L8050. Yan po, na siya. Kumbaga, naandyan na yung printer. Okay, so natin. Tapos, ayan yung sinasabi ko. Yan, naka-standard siya. 54 by 86. Tapos, two side. Pwede pong two side ang gagamitin. Sige po, gagamitin ko itong two sides. Para meron siyang front kasi meron siyang front at saka back yung pagpiprint. Okay lang po natin. Yan, pagkakaiba po ng dalawa, pagka po yung one side lang, wala na pong
front. Dito po merong front at saka back. Okay? Ngayon po ang unahin kong i-import ay back. Kasi po yung back naman po ay pare-parehas do sa layout. Hanapin ko po muna. Ito yung mga ipiprint po natin sa front. Yung pinaglalagyan ko ng back. Ang gagamitin po kasi sa back. Sa lahat na po naman po ito ng aking layout sa ID. Ito po, yan. In-import na po natin. Ayan, okay lang po natin. Hindi naman po tayo mag-edit. Hindi na rin po natin yan kailangan. Okay na po natin. Lagi yung automatic na nakaganyan, naka-landscape. Tsaka maliit siya lagi. Kaya ang gagawin po natin dito sa taas, ito po 90, paikutin po natin. Yan. Okay, tapos ito po yung pampalaki. Pero pwede po yan manual. Mamaya po manual natin kasi po hindi po yan magsasakto. Ayan o, hindi po siya sakto. Kaya ang ginagawa ko po dyan ay sinasakto ko po doon sa pinaka ano niya. Yan. Yan, minamanual ko lang po yan. Pero para po tayo makasure na naka-align, center align, ito po, oh, center. Yan. Para mag-center po yung pinaka ano po natin. Yan, yung image. Okay. Tapos, yun na nga, ito, hindi ko alam kung paano siya mag-duplicate. Wala na hinahanap ko paano mag-duplicate. Ini-import ko na lang po ulit kasi parehas lang naman po. Ito rin po yung magagamit dito sa kabila. Kaya, anuhin ko na po. Tawag dito. Mag-import na lang po ulit ako at kuhanin ko na lang po ulit siya. Yan. Yan, ito siya po ulit. Oh, yan. Lipat ko lang naman, idadala ko po dito sa kabila. Tapos ikot ko po ulit. Ikot. Tapos large. Papalakihin ito po yung large. Pinalalaki. Yan, tapos pagdating diyan, minamanual ko na. Okay? Yan, manual lang. Tapos center. Okay, meron na tayong back. Ngayon naman, yung pong front. Okay? Ito sa lahat na yan, sa lahat po ng ipiprint, puro ganoon, okay? Okay, import po natin yung ating pong mga image na na-save na. Okay, dito po, import. Tapos hanapin po natin kung saan nakalagay. Dito po yung nakalagay. Yung pinaglalagyan ko po yan ng mga image na ipiprint. Unahin po natin dito. Sa nasa una, import po natin. Hindi po madoble yung ano yung pag-import. Isa lang ng isa. Okay po natin. Tapos yan, okay lang po. Yan. Parehas din po kanina. Rotate po natin. Tapos enlarge. Enlarge po. Pinipindot pa natin na ito. Tapos pagka naandyan na manual. Okay. Manual. Center lang. Yan. Medyo pahabain ko pa ng konti para mas fit siya. Yan, okay na. Tapos yung isa naman, port ulit. Port po natin yung pandalawa. Okay po. Tapos yan, okay. Tapos drag po dito sa kabila. Tapos rotate ulit. Rotate. Tapos enlarge. Ito oh. Enlarge. Tapos manual. Yan, manual lang po yan. Yan, okay. Yan na. Pwede na po natin i-print yan. Okay. Lagay po muna natin yung ating PVC ID sa ating plate. Okay, lagay po natin. Yan, dito nga po pala maluwag yan. Kaya kailangan, ayan oh, medyo maluwag yan oh. Minsan sinasangatan ko pero pwedeng hindi na pala. Okay, yan oh. Ganun lang, patong lang natin. Kailangan lang laging malinis. Okay, tapos hahayaan ko muna po dyan. Kasi magpiprint po dito muna. Dito muna tayo sa ano, sa PC. Tapos print, ito po sa side. Print po tayo. Tapos okay lang po 'yan. Okay lang po. Okay, wala na nga pala tayong ginalaw dito ha, mga kahagad. Wala na po tayong ginalaw dito kasi naka-automatic na siya. Yan po yung nakalagay niyan. Mamaya, i-describe ko sa inyo. Huwag po nyo susundin ito ha, yung gano'n, no? Mali po yan ha. Mali po sa layout na ginawa po natin. Hindi po ganyan yan. Okay? Yan, pagka ano po nabasa na po ng ating ano, siyempre, naghahanap po siya ng papel, kaya po nakaganyan yan. Saka po natin ipapasok. Huwag nyo po munang ipapasok pagka hindi pa lumalabas ito. Okay? Okay. Tapos pasok po natin. Hanggang dito lang. Dito siya ha. Hanggang dito lang. Okay. Yan. Okay. Pagkatapos po niyan ay pindutin na po ito.
Okay, magpe-print na po yan. Check po natin. Yan, butubos na. Yun, okay na. Okay na agad, mabilis naman matapos. Okay, tignan natin yan. Medyo ba, ano pa yan. Yan sinasabi ko mga kahagod, pupunta po yan dun sa tabihan. Okay, tanggalin na po muna natin. Patuyuin lang natin ng konti ha. Pero tatanggalin na kaya natin kaagad. Ayan, tanggalin ko na kaagad. Lagay ko, patong ko muna dito sa aking patungan. Tapos ito mahalaga mga kahagod, kailangan nating punasan. Tingnan nyo mga kahagod, oh. Yan, pupunta po ulit yan doon sa ano natin, kaya papangit po yung print o yung ID. Parang merong shadow po na kulay itim. Kaya kailangan tuwing ano, salang po natin ng PVC ID, kailangan natin linisin. Okay? Okay, ano. Okay. Yan. Okay, mga kahagod, ito po yung ano, ayan, nalinis na po natin. Tapos ito po yung ano, ganyan po yung posisyon kanina nung kinuha natin, ganun din po ang posisyon. Pag baliktad po natin, kailangan ganun din po ang posisyon, hindi pwedeng pag ganon. Kasi yung nakalagay po dun sa PC, gaganon natin, hindi po. Okay, ganyan po, pag ganon naman yan. Pag ganyan po ang lagay natin, para hindi po magkabaligtad. Minsan nagkakabaligtad po yung lagay. Okay, yan, pag ganyan po, yan. Okay, patong muna natin dyan. Tapos check po natin dito sa ating PC yung pong resume. Ang pipindutin po natin ay yung pong lumabas na resume. Yan lang po ang pipindutin natin. Okay, tapos yan, lalabas na po ulit dito sa ating, yan, hintayin lang po natin magkulay yon. Hintayin lang po natin. Yes. Yun, okay na yan, oh. Saka po natin ilalagay. Katulad po kanina kung hanggang saan lang po yon. Yan, ang ganda dyan lang po. Pagka po sobra o kukulang, hindi po yan magpiprint. Okay, tapos ito po, pindutin po ulit natin. Yan, okay na, magpiprint na ulit mga kahagod. Halos 1 minute lang. Okay na mga kahagod, halos 1 minute lang pala ito. Halos 1 minute lang po ang isang salang. Okay, yan, tapos na. Meron na pa tayong dalawa kaagad. Kung 1 minute ang printing, tapos siyempre yung pag-ano natin, paglilinis, sabihin na natin 5 minutes sa isang ano, sa dalawa pala 5 minutes, may dalawa na kaagad na ID. Mabilis pa rin. Ito na nga pala, wala na po tayong gagawin kasi kumpara doon po sa pet, anong tawag doon? Yung PVC na iniinitan, ano tawag dito? Kailangan pa nating painitan. Yun na nga, painitan. I-laminate. Okay? Okay na, wait lang ha. Patutuyo-tuyoin lang po natin para may isa lang ko po iba. Yan mga kahagod, okay na. Ito po yung ating ID. Yan, oh. Yan, oh. Okay, mga kahagod. Tapos yan, yan po yung ating mga ID na ano. Tapos medyo maano po siya, medyo malagkit. Kahit tumagal po, medyo malagkit. Kaya kailangan ilagay na po natin sa plastic. Yan, oh, para medyo matibay siya. Kasi ito po, sa totoo lang, ang ginagamit ko po ngayon ay dye ink.
Okay mga kahagod, na-delete ko na po yung na-print na, tapos mag-i-import na po ako ng bago.